Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Alam ninyo na hindi ko iyon gagawin. Nagsasayang lamang kayo ng oras, Mama, mariing wika ni Andrea habang tumatayo. Mas mabuting bumalik na kayo sa Paris. Hindi ako pumunta rito sa Pilipinas upang sa huli ay sumunod pa rin sa inyo, dugtong niya ng walang pag-aalinlangan. Bakit? Tanong ng kanyang ina. Lumingon si Andrea at tiningnan ito. Alam ninyo ng lubos ang dahilan. Nais kong mamuhay ng malayo sa anino ninyo. Tumayo rin ang kanyang ina. Bakit ang propesor na iyon? Marami namang iba riyan. Mahal ko siya. Talaga ba? Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang ibig mong sabihin ng pagmamahal. Napapikit si Andrea at napailing. Pati ba kayo, Mama? Inosente ang tingin ng kanyang ina. Ano ba? Nagtatanong lamang ako kung ano ang kahulugan ng pagmamahal. Lumapit ito at marahang hinawakan ang isa niyang kamay. Maaaring hindi romantikong pagmamahal ang nararamdaman mo. Baka. Agad niyang inalis ang kamay ng kanyang ina. Hindi, Mama. Mahal ko siya. Mahal ko siya at alam kong tunay ang nararamdaman kong ito, mariing bulalas niya. Nakita niya ang lungkot na dumaan sa mga mata ng kanyang ina, kasabay ang tila kirot na pumukao roon. Para bang may biglang humila sa kanyang puso. Iyon ang kauna-unahang pagkakataong nasilayan niya ang kanyang ina na may ganoong lalim ng emosyon sa mga mata. Maya-maya ay bumuntong hininga ang kanyang ina. Alam mo, minsan ay nais kong sisihin ang iyong ama dahil sa mga kwentong parang engkanto na ikinuwento niya sa iyo tungkol sa pag-ibig. At totoo naman iyon, singit ni Andrea. Hindi pinansin ng kanyang ina ang kanyang sinabi. Ngunit nagpapasalamat din ako dahil pinunan niya ang mga pagkukulang ko sa iyo. Iyon din ay totoo, marahan niyang tugon. Tayo na lamang dalawa ang natitira sa mundong ito. Matagal na tayong iniwan ng iyong ama. At marahil, mas mabuting tayo ang magdamayan at magkasama. Napakunot noo si Andrea. Bigla siyang nakaramdam ng pagdududa. Nais niyang isipin na may binabalak na naman ang kanyang ina, ngunit ayaw rin niyang magpadala agad sa hinala, lalo na't hindi biro ang mga emosyong nasilayan niya sa mga mata nito. Muling hinawakan ng kanyang ina ang kanyang mga kamay. Sige, sumusuko na ako. Kung nais mong ipagpatuloy ang pagmamahal mo sa propesor na iyon, hindi na ako makikialam. Ngunit maaari mo ba akong pagbigyan sa isang kahilingan? At ano po iyon? Tanong ni Andrea. Nais kong ikaw ang humalili sa pamamahala ng kumpanya. Hindi, Mama. Alam ninyong ayaw kong pamahalaan ang kumpanya. Alam ninyo na. Anak. Iyon na nga ba ang inaasahan niya? Napabuntong hininga si Andrea, bakas ang pagkainis. Mama, alam ninyong kaya ako nagpunta rito sa Pilipinas ay dahil pagod na akong palaging sumunod sa inyo. At ngayon, sinundan ninyo ako rito para muli ninyo akong utusan. 25 taong gulang na ako. Hindi ba ako maaaring magkaroon ng sarili kong buhay? 25 taong gulang ka na, ngunit ako pa rin ang iyong ina, mariing wika nito. Mama, pakiusap. Mahinang tugon ni Andrea. Anak, pakiusap. Kung hindi mo pamamahalaan ang kumpanya, sino ang gagawa niyon? Ikaw ang nag-iisa kong anak. Si Timothy ang. Alam ni Timothy ang kanyang lugar. Dapat alam mo rin ang sa iyo. Hindi na nakaimik si Andrea. Alam kong may sama ka ng loob sa akin dahil sa hindi ko pagsagot sa iyong mga tawag at sa kakulangan ko ng oras para sa iyo. Naging abala ako sa pagbubukas ng bagong sangay sa Amiens. Ngunit ngayon, may panahon na akong asikasuhin ka. 1 buwan akong nanatili rito upang bantayan ka. At mas lalo kong napatunayan na mas magiging maayos ang buhay mo kung ikaw ang hahalili sa pamamahala ng aking kumpanya. Magpoprotesta sana si Andrea, ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang ina. Napagpasiyahan ko na. Kapag naayos ko na ang lahat, sasama ka na sa akin sa lahat ng aking mga tipanan. Nagbuga ng hangin si Andrea. Sige na nga. Gagawin ko ang nais ninyo. Ngunit pakiusap, pabayaan ninyo muna ako ngayon.
Araw ng pahinga ko ngayon, maaari po ba akong magpahinga muna? Sige, payak na sagot ng kanyang ina. Tinungo ni Andrea ang pintuan ng kanyang silid. Lihim siyang napangiti. Hindi siya si Andrea kung hindi siya marunong humanap ng paraan upang makawala. Nagawa na niya iyon 7 taon na ang nakalilipas. Hindi man niya alam kung saan naninirahan ang kanyang ina sa kasalukuyan, alam niyang hindi siya nito kayang bantayan sa lahat ng oras. May paraan pa rin siyang makatakas, anumang sandali. Ay, bago ko makalimutan. Pahabol ng kanyang ina. Bahagyan niya itong nilingon. Nasa akin ang mga susi ng iyong apartment at sasakyan. Isasara ko ang lugar na ito at maninirahan ka na kasama ko sa aking bahay sa Quezon City upang masigurong hindi ka tatakas, malamyos ng ngiti nito bago tuluyang tumungo sa pintuan. Ano, iyon lamang ang kanyang naibulalas. Nanghihinang napaupo si Andrea sa sahig at kinamot ang kanyang buhok. Ayos. Tila ako'y ganap ng nasadlak sa kapahamakan. Pagdating ni Andrea sa opisina, pabagsak niyang inihagis ang bag sa ibabaw ng mesa at pabalyang umupo sa swivel chair. Sumandal siya at ipinatong ang isang braso sa kanyang mga mata, ngunit bigla siyang napadilat nang mapansing wala ang pulseras sa kanyang kaliwang braso. Nakabuntong hininga siya nang maalalang inilagay pala niya iyon sa loob ng bag, agad niya itong kinuha at isinuot, saka sinigurong maayos ang pagkakakabit ng kawit. Nahulog ang pulseras kanina habang nasa sasakyan siya. Mabuti na lamang at agad niya iyong napansin. Matagal nang may sira ang kawit ng pulseras, ngunit dahil nakaligtaan niyang ipaayos, palagi siyang kinakabahan tuwing mapapansing wala iyon. May takot siyang baka kapag tuluyang nawala ang pulseras ay hindi na niya ito muling makita. Iniangat ni Andrea ang braso kung saan nakasuot ang pulseras. Tuwing siya'y nabibigo o nalulungkot, sapat nang masilayan niya iyon upang kahit paano'y gumaan ang kanyang pakiramdam. Ilang ulit siyang huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Subalit sa pagkakataong iyon, tila hindi umubra ang kanyang munting pampakalma. Pagkagising niya kaninang umaga, nadatnan niya si Hector na naghihintay sa labas ng kanyang bahay. Ito ang katiwala ng rest house ng kanyang ina sa Quezon City. Inasahan na niya ang pagdating ng lalaki dahil kagabi pa lamang ay tumawag na ang kanyang ina upang ipaalam na susunduin siya ni Hector. Inutusan din siyang dalhin ang mga kagamitang nais niyang isama sapagkat doon na siya maninirahan sa rest house matapos ang kanyang trabaho. Mabuti na lamang at pinayagan pa rin siya ng kanyang ina na pumasok sa opisina. Hoy, kung makabuntong hininga ka, parang mabubutas na ang kisame. Ano ba ang bumabagabag sa iyo? Puna ng isang tinig. Bahagya siyang dumilat sa kanilingon si Ara. Wala, payak niyang sagot sa kamuling pumikit. Parang hindi naman ito wala, puna ni Margaret. Katabi ng cubicle niya ang cubicle nito. Mukhang pagod ka. Bahagya lamang niyang nilingon ang katrabaho sa kainayos ang kanyang pag-upo. Medyo, dumating si Mommy kahapon, kaya hindi ko rin nasulit ang aking araw ng pahinga. Kaya pala, lumabas kayo. Bumuntong hininga siya. Hindi kami lumabas. Napagod lang ako sa kakaisip tungkol sa kanya. Bakit parang ayaw mo na dumating ang iyong ina? Hindi ba dapat masaya ka dahil nakita mo na uli siya matapos ang 7 taon? Kung gusto ko siyang makita, ayos lang. Pero ayoko. Dumating siya para sirain ang buhay ko. Nakakainis. Marahas niyang sagot habang tumatayo at kinuha ang notebook mula sa kanyang bag. Lalabas ka na naman? Tanong ni Margaret. Hindi ako makakakuha ng inspirasyon para sa artikulo na sinusulat ko kung dito lang ako sa opisina. Nagkibit balikat ang kaibigan. Sige, sasabihin ko na lang kay ma'am pagdating niya na lumabas ka. Ninisyan niya si Margarete. Salamat. Noong Sabado, binigyan na siya ng kanilang editor-in-chief ng paksa para sa kanyang artikulo para sa susunod na issue. Mayroon na siyang nakalap na impormasyon. Ang tanging gagawin niya ay isulat iyon. Ngunit dahil sa biglaang pagbisita ng kanyang ina, nahirapan siyang mag-isip ng maayos. Marahil, kung siya ay pupunta sa tabi ng fountain upang magsulat, baka mas madama niya ang inspirasyon. Sa susunod na kabanata, susubukan ni Andrea na humanap ng katahimikan at inspirasyon sa tabi ng fountain upang makapag-focus sa kanyang artikulo, ngunit maaaring madala siya ng alaala at emosyonal na tensyon dulot ng pagbisita ng kanyang ina. Samantala, unti-unting lilitaw ang mga bagong hamon na kakaharapin niya sa pakikisalamuha sa pamilya at sa pagpapanatili ng kanyang sariling kalayaan. Kaya abangan natin